For today's vlog, gagawa si Mr. ng tungtungan niya dito sa ilalim ng payag para hindi siya nahihirapan bumaba at umakyat. At nagtanim na din ako ng tanglad dito sa payag. Pagpunta namin dito sa payag, medyo mahangin at medyo makulimlim. May dala-dala nga pala kami ditong dalawang kahoy tapos yung pagtataniman ko ng tanglad. At dahil sumunod sa amin yung alaga naming aso, sinama na lang din namin. May mga nabasa nga pala akong comment nung nakaraan na maglagay nga daw kami dito ng aso para daw mag-alangan kapag may pupunta dito sa payag na wala kami dito. Ma-share ko na nga lang din pala sa inyo itong alaga naming aso o kaya naman kung tawagin namin ay fire. Inampo namin siya para talaga kapag lumaki siya ay iwan namin dito sa payag. Pero ngayong malaki na siya, kapag sinasama namin siya dito sa payag at pumupunta lang kami dyan sa bunuan namin, nakatabi lang nitong payag, umiiyak siya. Kaya naman hindi talaga namin siya maiwan-iwan dito sa payag dahil naaawa kami. Dahil nandyan pa nga lang kami sa bunuan, umiiyak na, lalo pa siguro kung iiwan namin dito. Pagkabukas namin ng bintana at pinto, kumuha lang ako ng pagkain itong mga isda at hinulog ko dito. Tingnan nyo naman, napaka-cute nila, napakadami na din kahit papano, medyo malaki na sila. Ito yung maliliit na isda na pumasok doon sa bunuan namin o baklad, nilagay namin dito sa ilalim ng payag para palakihin. Pagkatapos ko magpakain ng mga isda, nilabas ko na itong paso na may buhangin. Nagpahingi nga pala ako sa kapatid ko ng tanglad na pwede kong maitanim dito. Kapag nagluluto kasi kami dito sa payag, minsan hindi kami nakakadala ng kalamansi. Masarap din kasi sa isda yung tinanglaran. Meron naman sanang tinanim sa bahay na tanglad, kaso nauubos lang dahil tinutok-tok ng manok. Kaya mas maganda na dito na lang sa payag dahil walang manok dito. Nagbihis lang si Mister tapos kinuha na niya yung mga kahoy at nilaglag niya dito sa ilalim ng payag. Tinaon niya talaga na medyo mataas pa yung tubig dagat para mas madaling makababa. Dito no? Dito mo. May nagtanong nga pala, paano nga daw yung mga isda dito at lobster kapag low tide? Kapag low tide naman, hindi sobrang baba ng tubig dagat dito, kaya ayos lang. Kahit doon banda sa pinagkukulungan namin ng lobster, malalim pa din doon yung tubig dagat kahit na low tide. Medyo nahirapan lang talaga si Mr. magpako sa bandang ilalim ng dagat, pero nung dito na banda sa taas, okay na. Pinasubukan niya nga sa akin, pinatayo niya ako dyan sa nilagay niyang kahoy. Gusto niyang malaman kung matibay, kaya naman yung mga bata nung sumunod dito, bumaba din sila at tinignan din nila yung mga isda na nandyan sa ilalim. Pagkatapos ni Mr. maglagay ng kahoy dyan para tungtungan, lumabas naman si Mr. para pumunta naman doon sa bunuan. Pero kinuha niya muna yung damit niya na nalaglag na naman, tas hiningi niya itong gamit niya kapag kukuha ng mga isda doon. Nung pumunta si Mr. sa bunuan, eto namang si Fire, nandyan lang talaga tinatanong si Mister. Ano daw pumapasok o natatrap yung mga isda dito sa bunuan? Curious daw siya. Yung mga isda kapag high tide, umaakyat yung mga isda. Tapos kapag pa low tide na, bababa na yan sila, may mga net dyan, may lambat dyan, natatrap sila. Tapos dahil may pinto dyan, lalangoy sila papunta doon sa loob na akala nila palabas na ng dagat. Dahil simula sa mababaw, papunta yan sa malalim. Tapos makakapasok na sila doon sa karitaan na tinatawag, yun yung trap na pabilog. Tapos, di na sila makakalabas doon. Tapos, kapag low tide naman, kukunin na namin yung mga isda na nakapasok doon. At dahil hindi talaga araw-araw maraming laman na isda yung bunuan namin, eto nga at may 4 lang na isda na nakuha si Mr. doon. At hanggang dito na nga lang pala muna ang aking mini vlog. Kung nagustuhan nyo nga pala yung vlog natin ngayon, pasuyo pa like and share na nga lang din. Salamat, see you on my next vlog!